Nagpulong ang ilang opisyal ng CBCP o ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at ang VACC o Volunteers Against Crime and Corruption para pag-usapan ang panukalang buhayin ng death penalty. Magkasalungat ang posisyon ng dalawang grupo tungkol sa parusang bitay. May report si Ian Cruz. Magkasalungat man sa paniniwala sa issue ng death penalty, nakipagpulong ang mga pinuno ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa mga kinatawan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Sumulat kasi kay CBCP President Archbishop Socrates Villegas si VACC Founding Chairman Dante Jimenez para ipaliwanag ang posisyon ng mga biktima ng krimen na pabor sa pagbabalik ng parusang bitay, bagay na mariing tinututulan ng simbahan. Ang tiniyak daw sa VACC, igagalang ng CBCP ang pasya ng Kongreso at Pangulo kung isa sa batas ang death penalty sa heinous crime. Igagalang din naman daw ng VACC sakaling questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng pagbabalik ng parusang bitay. I'm very happy at least yung spokesman ng CBCP gave us already the assurance of open dialoguing in the future for future projects at maintindihan naman ang cost ng victims. Hindi po ito yung pagpipigil sa bawat isa't isa ng kanyang paniniwala. Meron din kami na pag-usapan na maybe in the future we can work together para yun nga magkaroon tayo ng common interventions para sa mga para sa mga victims ng crime, yung counseling, psycho-spiritual approaches para mabuo mo ulit yung mga biktima din naman ng crime. Natalakay din daw ang separation ng simbahan at ng gobyerno. Pananaw namin is somehow nag-encroach na yung church dun sa state affair. So of course, sinasabi nila hindi, no? Of course, we recognize their freedom of religion, expression, speech, and assembly. But the fact is this, that there is no such thing as unlimited rights. It is always subject to restriction. The church is a stakeholder in this. That's why the church is doing something. Pinapalabas niya yung kanyang pagtuturo, yung posisyon niya, kasi hindi pwede na mapapakinggan lang natin yung pananaw ng mga gumagawa ng batas. Ang mga napag-usapan sa pulong, ipapaabot daw sa mga obispo na maaari na rin daw matalakay bukas sa pagpupulong ng ilang mga obispo. Samantala, inihayag ng Pangulong Duterte na pabor siya sa pamimigay ng contraceptives sa kabataan. Di wag mo na lang pahinugin ang bata. Right at the start, you just prevent pregnancy if it is not really unwanted. Kung yun ang gusto ng presidente, ibang magagawa natin. Ian Cruz, GMA News.